Ngayong araw naman nga, magluluto naman nga tayo ng labong at Bicol Express. Aba mga mare, meron pa yatang balak tumangkad yung katawan ko. Paano ba naman sinusuong ko nga itong bakal, nauntog pa ako. At eto nga mga maring labong, galing pa nga tong abara, kaya naman nasikaso na nga ni Ran, baka nga masira pa. At eto nga mga kahoy. Ang kagandahan kasi sa kanila, marami silang pwedeng pagkuhanan nga ng kahoy, hindi tulad nga sa atin dito, wala na rin talagang mga puno. Pagkatapos niya nga asikasuhin nga itong mga kahoy, inasikaso niya naman to mga maring mga labong. Isa nga to sa pinaka-paborito nga ni Ran mga mare. Alam niyo yung lalagyan niya lang ng bagong okay na. Sa inyo bang lugar, ano yung pinaka-paborito niyong luto sa labong at anong tawag sa inyo ng labong? Ang pagkakaalam ko kasi iba't iba ang tawag nito mga mare, depende nga sa lugar. Si Ran kasi sa kanila, natutunan nga nila bagoong nga lang, papakuluan nila mga mare, tas lalagyan ng bagong okay na. Sabi naman nga ni Eric sa kanila daw ay ginagataan nga to mga mare. Hindi nga kami sa labasan kasi bumili nga kami ng baboy kasi gagawin nga natin Bicol Express. O diba, Ilocano versus Bicolano nga ang dating nito mga mare kasi tig-isa nga kaming kalan. Etong si Ran nag-asikaso na rin para nga uminom ng kape kaya pinag-init niya nga ako. Kaya kapag mahilig ka sa kape pero acidic ka, pwede sa inyo tong barley nga natin. Yung mga ordinaryong kape nga kapag nga naparami ka ng inom ay mahirapan ka matulog. Eto nga mga mare ay hindi, talagang mapapasarap yung tulog. Nakakatulong nga rin ito para maging energetic nga tayo sa buong maghapon at magkaroon nga tayo ng mental alertness. Kaya kung nagkakape ka ay mas maganda nga ito mga mare, ito na lang ang ipalit mo. Dahil nga magbibicol express tayo mga mare, syempre kailangan na nga ng sili pero konti nga lang kasi ayun nga mga mare, hindi ako mahilig sa sili. Oo, kumakain ako ng may sili pero hindi ko talaga kaya yung sobrang tindi nga ng sili. Tira na nga ang naunang magluto ng kanyang labong, kami naman ay susunod na nga dito nga sa kabilang kalan. Sabi nga ni Eric, ganito daw nga ang pagluluto nga ng Bicol Express. Nung nanood nga ako nito sa online, abay marami palang nagtalo-talo. Bawat lugar pala sa Bicol ay may kanya-kanya nga rin ng pagluluto ng ganito. Nabasa nga ako yung iba daw nilalagyan ng luya, yung iba naman ay wala. Pero siguro ganun talaga, bawat lugar ay may kanya-kanya nga ng pagluluto. Ang mahalaga naman ay masarap nga kahit nga anong paraan pa yan. Tandem nga kami sa pagluluto nga nito mga mare, magiging ulam nga natin para sa tanghalian. Eto namang sila Ran sa Kasinaki, sila naman ang tandem. Sabi ko nga Bicolano versus Ilocano nga ang datingan nga namin sa pagluluto. Total ay hindi pa naman luto nga yung labungan ni Ran, kaya ayan nagpapalipas muna nga siya dito ng oras para maghawan nga, para hindi talagang tuluyan lumaki ito. Mahirap kasi talaga kapag nga nagsipaglakihan yung mga damo na to, tayo din ang mahirapan, kaya ayan unti-unti na nga niya. Kita niya nga na medyo okay na nga itong labong, ayan naglagay na nga rin siya ng bagoong, ganyan na ganyan lang talaga ang luto nga nila sa kanilang labong. Ako naman nga mga mare, hindi talaga ako masyadong kumakain nga ng labong. Hindi nga sa pag-iinarte dahil nga mga mare, hindi naman kami madalas makapaggulay nito. O masasabi kong hindi nga kami nagugulay nito mga mare kasi wala naman nga kaming tanim na kawayan. Pero nakakatikim na rin ako niyan mga mare kapag nagluluto nga yung sila Ate Marlene. Adobo nga yun mga mare, minsan naman ginataan. O siya, etong si Eric mga mare, naglagay na nga rin siya ng alokbate. Dapat nga sa luyot kaya lang wala. Pero eto na nga yung Bicol Express nga natin. Ang sarap ng amoy at ang bango. Sabi ko nga, tao na nga ako at marunong na nga ako magluto ng ganito. 1 kilo nga lang to. Bale sila mama nga, hindi nga dito madalas pumunta mga mare. Kaya etong sila Eric na nga lang ang nagdala nga na magiging ulam nga nila doon. At eto nga ang siran mga mare, tuwang-tuwa na naman nga sa labong niya. Isa talaga mapapasabi pa yan, kahit nga araw-araw daw labong ang ulam niya ay masayang masaya na siya. Kinahapon naman nga mga mare, pinagpatuloy niya na nga rin dito ang paghahawan. Tuwang-tuwa nga ako nung nagulat siya mga mare, pero sabi niya scripted lang daw yun. At eto nga si mama, tuwang-tuwa nang meron nga siyang napatubong ang mga mani. Yung nga rin kasi sa pagtatanim nga mga mare, maganda rin talaga ang kamay ni mama. Eto nga ang hawak ko ay nga yung mga kalabasang itinanim niya. Ang lalaki na nga rin nung tinanim niya nga mga maring mani, kaya ay hinahawanan niya. Ito nga yung itsura nga mga mare ng ating kubo kapag nasa malayo. At eto nga si mama, hindi pa nga rin tapos kasi magtatanim pa nga rin daw siya. Si Ran nga habang naghahawan, tamang kinukwentuhan ko nga lang siya ng kung ano-ano. Ganito nga kami dati mga mare sa stay-in noon, kapag nga may ginagawa siya sa hapon, nakikipagkwentuhan ako sa kanya para nga mga mare malibang siya. At eto namang si Eric, tamang dilig na nga lang din dito mga mare. May mga araw pa rin kasi na hindi umuulan, kaya kailangan din talaga tong diligan. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.